Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1231 hanggang Kabanata 1240. Kabanata 1231. Lolo, Ama, bigla na lang nagising si Yehan ng may gulat. Oo, alam na niya sa wakas na may kulang sa ganitong uri ng buhay. Isang baliw, oo, isang baliw, wala nang baliw sa kanyang alaala, sino ang nagbure ng bahaging ito ng kanyang alaala. Pinilit siyang huwag isipin ang baliw. Kung wala ang baliw, ang pamilyang ito ay hindi maituturing na isang kumpletong pamilya. Yehan, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Jo Yuner kay Yehan nang may pagdududa. Hindi totoo, panaginip lang ito. Noong unang mahulog ako sa panaginip, nagising ako dahil sa biglaang paglitaw ng baliw. Pero sa pangalawang pagkakataon na ito, sinadya niyang burahin ang alaala ko sa baliw, kaya naniwala ako na totoo ang lahat ng ito. Sa sandaling ito, nasa panaginip pa rin ako, wala sa mga ito ang totoo. Nagsimula nang makipag-usap si Yehan sa kanyang sarili, parang isang baliw, ang kanyang dating kalmadong mukha ay biglang naging mabangis, tumingin siya sa langit at sumigaw, hayop, alam kong ikaw yan, lumabas ka. Yehan, ano ba ang sinasabi mo? Nagtataka si Jo Yuner na tumingin kay Yehan, at nagulat sa mga ginawa ni Yehan. Hayop, lumabas ka. Patuloy na tumingin si Yehan sa langit ng may mabangis na ekspresyon, hindi pinapansin si Jo Yuner na nasa tabi niya na mukhang medyo nag-aalala. Ha, huwag kang mag-aksaya ng enerhiya. Kahit na pinatay mo ako, matrap ka sa panaginip ko magpakailanman. Huwag kang mag-isip na makalabas pa sa buong buhay mo. Mahalaga ba sa'yo ang mga taong ito? Sirain ang lahat ng iyong mahalaga sa harap ng iyong mga mata. Sa kawalan, may mga boses na nagmumula sa lahat ng direksyon. Sa susunod na sandali, biglang napansin ni Yehan na nawala si Jo Yuner na nasa tabi niya, at lumitaw si Yamato no Orochi dito, nilamon siya sa isang lunok sa harap ni Yehan. Hindi. Nang makita ito, naging baliw at mabangis ang hitsura ni Yehan, at sinugod si Yamato no Orochi gamit ang isang nakakatakot na espada. Gayunpaman, nawala sa hangin ang katawan ng kalaban, at sa parehong oras, may mga sigaw ng takot mula sa villa sa Phoenix Villa. Nakarinig ng ingay na ito, nagmadali si Yehan na pumasok sa villa. Sa susunod na sandali, nakita niya ang mga madugong eksena. Namatay si Yan Zihan at Wang Nishang, namatay si Yan Qingmo, namatay ang kanyang anak, at lahat ay namatay. Ang nakakatakot na madugong eksena ay nagpabaliw ng tuluyan sa ekspresyon ni Yehan. Nakatulog. Ano bang nangyayari dito? Sa Golden Triangle, kumunat ang itim na kilay ni Zog Banroo. Isang linggo na mula nang mapuksa ang pamilya Amaterasu, ngunit sa loob ng isang linggong ito ay walang balita mula kay Yehan. Matapos ang pagsisiyasat, nalaman ni Zog Banroo ang kalagayan ni Yehan. Miss Hanya, hindi ko alam ang mga detalye. Ayon sa balita mula sa bahay ni Koga, nakatulog ang boss matapos niyang patayin si Yamato no Orochi. Kahit na normal ang mga paggana ng kanyang katawan, hindi siya nagigising. Okay lang ba ang boss? Doon, parang naiinis ang boses ni Linchi, at ngayon ay nakatulog ng mahimbing si Yehan. Kung alam lang niya noon, hindi sana siya umalis ng Japan sa panahong iyon. Huminga ng malalim si Zog Banroo at sinabi, hindi siya kasing babasagin mo. Pansamantala lang siyang natutulog. Huwag mong ipaalam ang bagay na ito sa iba maliban sa mataas na antas ng Tianlong. Patuloy mong gawin ang iyong mga bagay, at ang plano ay hindi maaaring gawin. Naantala, maghintay ng 2 araw, kung hindi pa rin siya nagigising, pupunta ako sa Japan mismo. Matapos niyang sabihin iyon, ibinaba ni Zog Banroo ang telepono, at nag-isip siya ng malalim. Paano biglang nakatulog ng mahimbing si Yehan? Ang pangyayaring ito ay nagulat sa kanya. Magiging maayos kung nakatulog lang ng sandali si Yehan, pero kung hindi na siya magising, magiging malaking problema ito. Japan, pribadong tirahan ni Koga Chiyo, nakahiga ng tahimik si Yehan sa kama, sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Koga Chiyo. Sa oras na ito, pumasok sina Koga Musashi at Koga Senjo. Chen Yu, kumusta na ang kalagayan ni Mr. Ye? Sinulyapan siya ni Koga Musashi, ngunit hindi sumagot si Koga Chiyo. Alam na niya ang sagot.
Sa loob ng isang linggong ito, sa ilalim ng kanyang pamumuno, tuluyang napawi ang pamilya Koga. Gamit ang natitirang lakas ng pamilya Amaterasu at ang pamilya Iga, naging unang pamilya sa Japanese martial arts ang pamilya Koga. Lolo, ito ba ang sumpa ni Yamato no Orochi? Tumayo si Chiyo Koga at nagtanong. Hindi ako naniniwala sa anumang sumpa. Sabi ni Koga Musashi, ayon sa alamat, dapat na pinagkalooban si Mr. Ye ng kakaibang kakayahan ni Yamato no Orochi. Kahit na hindi ko alam kung ano ang kakayahang ito, natutulog pa rin si Mr. Ye. Tiyak na may kaugnayan ito sa kakaibang kakayahang ito. Kaya ano ang dapat nating gawin ngayon? Umiling si Koga Musashi at sinabi, ang bagay na ito ay lampas sa ating mga kakayahan. Na-notify ko na si Killing God Lin Chi tungkol sa bagay ni Mr. Ye. Sa tingin ko may darating doon sa loob ng 2 araw. Ang gagawin natin pagkatapos ay nasa kanila. Magpasya ka. Sa mundo ng panaginip, hinahabol ni Yehan si Yamato no Orochi sa buong mundo. Sinira ng kalaban ang kanyang pamilya at nagdulot kay Yehan na mahulog sa isang nakakatakot na pagkabaliw. Kahit na alam niyang lahat ng ito ay pekeng, hindi pa rin mapigilan ni Yehan ang kanyang puso. Wala nang ideya si Yehan kung gaano katagal ang paghabol na ito. Tuwing mahahanap niya si Yamato no Orochi, tumatakas ito. Sa araw na ito, hinailan ni Yehan ang kanyang pagod na katawan pabalik sa Shanghai City. Tinitingnan ng pamilyar na kapaligiran sa harap niya, napagod siya ng ilang sandali at nagkaroon ng ideya na magpakamatay. Sa panahong ito, kinabol at pinatay niya si Yamato no Orochi at nabuhay ng isang buhay ng puot, pinagod siya ng sobra. Hindi pwede. Kailangan kong umalis dito, gusto kong bumalik sa China, gusto kong sirain ang banal na lupain ng Kunlun, gusto kong buhayin muli ang matanda. Kumikislap ang mga saloobin sa isipan ni Yehan, nagpabaliw sa kanya ang kanyang mukha ay unti-unting lumiwanag. Tao, hindi ka makatakas. Matrap ka sa panaginip ko sa buong buhay mo, at hindi ka na makakalabas. Kabanata 1232. Narinig ang boses ni Yamato no Orochi sa kawalan, ngunit hindi ito nakita. Sa mundong ito, tila nasa lahat ng dako ito. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, at ngumisi siya, hayop, hindi mo ako matatali, makalalabas ako dito sa huli. Mga tao, huwag kang mag-aksaya ng iyong mga pagsisikap ng walang kabuluhan, walang sino man ang makalalabas sa aking panaginip. Hindi pinansin ni Yehan ito, tahimik siyang umupo at nagsimulang linangin ang kanyang sariling lakas, gusto niyang lumabas, marahil ay madyay gising lang siya mula sa kanyang panaginip sa pamamagitan ng pagpatay kay Yamato no Orochi, ngunit ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang gawin ito. Sa ganitong paraan, nagsimulang magsanay si Yehan araw-araw. Nakalimutan niya si Yamato no Orochi, nakalimutan ang lahat, at lubusang nakatuon sa paglilinang. Unti-unting nawala ang oras sa pagsasanay ni Yehan. Ang oras sa labas ay lumipas ng hindi namamalayan ng 2 buwan. Sa panahong ito, pumunta si Zugban Roo sa Japan ng isang beses, at nakatulog ng mahimbing si Yehan. Hindi niya ito magawa, ngunit alam niya na sa kawalan ni Yehan, kailangan niyang gampanan ang lahat ng gawain ng Tianlong, at ang plano ng Dongfang ay dapat magpatuloy at hindi maaaring maantala. Naniniwala si Zugban Roo na hindi magpapatuloy si Yehan sa pagtulog magpakailanman. Kailangan niyang suportahan ang lahat habang naghihintay na magising si Yehan. Kung susuko lang siya sa ganito, lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Sa control. Siyempre, sa kasong ito, malaki ang pressure kay Zugprojna. Sa mundo ng mga panaginip, patuloy pa ring nagsasanay si Yehan, araw-araw na pagsasanay, ang lakas ni Yehan ay umabot sa rurok ng 2 bulaklak na kaharian, at ang kanyang pag-unawa sa espiritu, enerhiya at espiritu ay lumalim. Lumipas ang taglamig, dumating ang tagsibol, at sa isang kisap mata, 4 na buwan ang lumipas. Matagal nang walang balita mula kay Yehan, na nagdulot ng iba't ibang opinyon sa labas ng mundo. Sa kabilang panig ng Timog Asya, pinangunahan na ni Brahman Emperor Luo Cha ang isang master upang simulan ang isang paligsahan kay Shaben, kahit na hindi sinalakay ni Shaben ang Indian Underground World, ngunit bilang ang Panginoon ng Timog Asya Underground World, natural na ayaw makita ng mga Brahman na ang natitirang bahagi ng Timog Asya ay mapupunta sa kamay ng iba. Tungkol naman sa mga Diyos sa kanlurang mundo, pagkatapos ng 4 na buwan na pagsasanay, gumaling na ang mga sugat ng Papa, at nagpaplano na siya kung paano haharapin ang 5 partido na alyansa. Nagpakita si Han upang kontrolin ang sitwasyon. Mr. Zhao, kailan kaya pupunta sa kanluran si Mr. Ye? Nag-aalala ang mga pinuno ng 4 na pangunahing kapangyarihan sa silangang Europa.
Sa katunayan, gusto ring malaman ni Zhao Hengtian at ng iba pa ang tanong na ito, ngunit ngayon ay nakatulog ng mahimbing si Yehan, hindi nila mapag-usapan ang bagay na ito, sa sandaling malaman ng mga tagalabas ang kasalukuyang kalagayan ni Yehan, ang ganitong sitwasyon ay natatakot na mawala ng kontrol. Lahat, maging ligtas at huwag mag-alala. Kapag oras na para lumitaw, natural siyang lilito. Mahinahon na sabi ni Zhao Hengtian, sinusubukang pakalmayan ang kanyang sarili. Unti-unting lumipas ang oras, at kalahating taon ang lumipas sa isang kisap mata. Sa araw na ito, nagkaroon ng pag-unlad si Yehan sa Phoenix Villa sa mundo ng panaginip, sumulong mula sa kaharian ng 2 bulaklak patungo sa kaharian ng 3 bulaklak. Sa plaza, dahan-dahang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata, para bang isang kidlat ng espada ang tumama sa kawalan sa kanyang mga mata sa sandaling ito. Tao, binabati kita sa iyong pag-unlad, ngunit hindi ka pa rin makalabas dito. Sa aking panaginip, kahit na malakas ka, hindi mo ako mapatay. Ito ay isang panaginip na nilikha ko para sa iyo. Matrap ka sa buong buhay mo. Narinig muli ang boses ni Yamato no Orochi. Tumingin si Yehan sa langit mula sa malayo, may ngisi sa kanyang mukha, at sinabi, "Oo nga, hindi kita mapatay sa iyong panaginip, ngunit alam ko na kung paano makalabas dito, basta makalabas ako dito, mawawala ka sa mundong ito." Hoy! Umalis! Gusto ko talagang malaman kung paano ka aalis. Paglalaro ni Yamato no Orochi. Ngumiti si Yehan, hindi kita mapatay, pero, paano kung mamatay ako? Hindi kita mapatay, pero, paano kung mamatay ako? Tumingin si Yehan sa kawalan, may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Sa katunayan, sa panaginip na nilikha ni Yamato no Orochi, hindi mapatay ni Yehan ang kalaban, kahit na malakas ang lakas ni Yehan, hindi niya ito magawa, dahil ito ay isang panaginip, hindi katotohanan. Noong una, naisip ni Yehan na kung sapat na ang kanyang lakas, mapatay niya si Yamato no Orochi, at pagkatapos ay umalis dito. Gayunpaman, pagkatapos ng panahong ito ng pagsasanay, kumalma si Yehan at naunawaan ang marami. Kung gusto niyang lumabas, hindi niya dapat simulan si Yamato no Orochi, ang susi ay nasa kanyang sarili. Kung mamatay si Yehan, mawawala rin ang panaginip na ito, kaya hindi pinatay ni Yamato no Orochi si Yehan sa panaginip. Sa sandaling mamatay si Yehan, ang panaginip na nilikha niya para kay Yehan ay magiging walang silbi, kahulugan. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, biglang tumahimik ang buong kawalan, ngunit ang katahimikan na ito ay mas katulad ng isang uri ng depresyon bago ang pagsabog. Nararamdaman ni Yehan na tila napakasama at hindi mapakali ni Yamato no Orochi nang marinig niya ang kanyang mga salita. Ito ang nagpatibay sa hula ni Yehan. Kung gusto niyang lumabas, kailangan niyang masira at tumayo at patayin ang kanyang sarili-sarili, kapag dumating ang oras, ang panaginip na ito ay masisira sa sarili nito. Tao, kung gusto mong mamatay, hindi kita hahayaan na gawin iyon. Ang boses ni Yamato no Orochi ay puno ng pagkabalisa. Hindi ikaw ang magdedesisyon, hayop, oras na para magpaalam sa iyo matapos na makasama ka ng matagal. Huminga ng malalim si Yehan, at biglang lumitaw ang Dragon Scale Dagger sa kanyang kamay. Gamit ang Dragon Scale Dagger, sinaksak niya ang kanyang sarili sa dibdib. Ang kutsilyong ito ang nagparamdam kay Yehan ng sakit ng kamatayan, ang kanyang buong puso ay tinusok ng Dragon Scale Dagger. Kabanata 1233. Hindi, hayop na tao, hindi ka pwedeng mamatay. Nakarinig ng takot na boses ni Yamato no Orochi sa kawalan, isang nakahinahong ngiti ang sumilay sa labi ni Yehan. Pagkatapos, unti-unting nanlalabo ang kanyang kamalayan. Sa panaginip, namatay si Yehan. Mahina, narinig ni Yehan ang takot na boses ni Yamato no Orochi na kumakalat sa buong mundo. Nang mamatay si Yehan, nawala ang panaginip, at mawawala ito kasama nito. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, dahan-dahang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata, may dagsa ng kapangyarihan sa kanyang katawan, dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang kaharian ng 3 bulaklak. Medyo nagulat si Yehan. Sa kanyang panaginip, nagkaroon nga siya ng pag-unlad patungo sa kaharian ng 3 bulaklak, ngunit ngayon na bumalik siya sa katotohanan, ang kanyang kaharian ay umabot na sa hakbang na ito. Agad na tumingin si Yehan sa paligid, at ang nakita niya ay isang pamilyar na tanawin. Alam ni Yehan na ito ay pribadong tirahan ni Chiyojaga. Sa oras na ito, biglang nakaramdam si Yehan ng isang pares ng mga kamay na yari sa Jade na hinahaplos ang kanyang katawan. Ang haplos na dala ng mga kamay na yari sa Jade ay nagparamdam kay Yehan na may reaksyon sa isang lugar sa kanya. Sa oras na ito, napagtanto ni Yehan na wala siyang suot na damit. Hubad silang lahat, at isang malambot na figure ang nagpupunas ng kanyang katawan sa likod niya.
Alam ni Yehan na ang figure sa likod niya ay si Jahe Chenyo. Hindi pa nagigising si Yehan sa loob ng kalahating taon. Sa panahong ito, inaalagaan siya ni Jahe Chenyo. Karaniwan na, huhugasan niya ang katawan ni Yehan tuwing 2 araw. Nang pumunta si Zogban Roo sa Japan, hindi niya sinama si Yehan. Wala si Yehan, marami siyang gagawin, at imposibleng alagaan si Yehan araw-araw, kaya iniwan niya si Yehan kay Jahe Chenyo. Nakatagpo ng ganitong uri ng bagay sa sandaling magising siya, medyo natigilan si Yehan. Ngayon na buhat-buhat siya ni Jahe Chenyo sa kanyang likod, hindi pa rin niya alam na nagising na siya, ngunit sa kahihiyan ni Yehan, tumugon na siya, nakaharap sa langit. Hawakan ng mataas, at hubad pa rin. Bigla, naramdaman ni Yehan na may kamay na yari sa Jade ang humawak sa kanya sa isang lugar, na nagparamdam kay Yehan na kaba sa puso. Alam niya na sinadya ito ng babaeng ito. Ahem, MS Jahe, medyo hindi ka mabait. Wala nang nagawa si Yehan kundi magsalita, at kung hindi na siya magsalita, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ng babaeng ito sa susunod. Gayunpaman, nang magbukas si Yehan ng bibig, nagulat si Jahe Chenyo, at dali-dali siyang umalis sa tabi ng kama ni Yehan, tumingin kay Yehan ng may namumulang mukha, ngunit nang makita ang nakakahiyang ekspresyon ni Yehan nang ngumiti siya, isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mukha, gising ka na. Talagang gising ka na, hindi ba ako nananaginip? Labis na nagulat si Jahe Chenyo. Hindi alintana na hindi nakasuot ng damit si Yehan, lumapit siya at umupo sa tabi ng kama, hinahaplos ang mukha ni Yehan gamit ang isang pares ng mga kamay na yari sa Jade, na parang para tiyakin na talagang nagising si Yehan. Matapos alagaan si Yehan sa loob ng kalahating taon, naisip niya na magpapatuloy si Yehan sa ganito magpakailanman. Sa katunayan, araw-araw, inaasahan niya ang paggising ni Yehan. Sa nakalipas na 6 na buwan ng pag-aalaga kay Yehan, ang orihinal na pagnanais na sakupin si Yehan ay unti-unting nawala. Ito ay naging mas malalim at mas malalim na pag-iibigan. Kinusat ni Yehan ang kanyang mga mata, hinawakan ang kamay ni Jahe Chenyo, at sinabi, kalokohan, kung hindi ka talaga gising, paano ka magkakaroon ng reaksyon? Sabi ko MS Jahe, maging matapat, sa panahong natutulog ako, ano ang ginawa mo sa akin? Nakarinig nito, biglaang namula ang mukha ni Jahe Chenyo, ginawa niya, kaya, ilang beses, hindi sinasadyang nahawakan niya ang pribadong bahagi ni Yehan. Tinitingnan si Jahe Chenyo na nakaupo sa tabi ng kama na may namumulang mukha, nakangisi si Yehan, at basta na lang niya itong hinayla pababa, at pinindot siya sa malambot na malaking kama habang ang isa ay sumigaw ng may pagkagulat. Nier, dahil sinindihan mo na ang apoy, ikaw na ang bahala sa pagpatay nito. Pagkatapos ng lahat, isang makapangyarihang halik ang bumagsak na. Pagkaraan ng 2 oras, nakasandal na si Yehan sa headboard ng kama para lunukan ang mga ulap, habang si Jahe Chenyo ay nakatiklop sa ilalim ng kumot, hindi nagsasalita, ngunit paminsan-minsan ay titingin kay Yehan, na may nakakaakit na namumulang kulay sa kanyang mukha. Panoorin mo kung gusto mo. Sinulyapan ni Yehan si Jahe Chenyo at nagtanong, sa pamamagitan ng paraan, ilang araw na akong nakatulog ng mahimbing sa pagkakataong ito. Ilang araw. Sinulyapan ni Jahe Chenyo si Yehan at sinabi, hindi ka lang natutulog ng ilang araw, kalahating taon na mula nang patayin mo si Yamato no Orochi. Ano, kalahating taon? Halos mapatalon si Yehan sa kama dahil sa mga salita ni Jahe Chenyo, akala niya ay nakatulog lang siya ng ilang araw, paano niya naisip na lumipas na ang kalahating taon? Siyempre kalahating taon na. Sumandal si Jahe Chenyo sa mga bisig ni Yehan at sinabi, sabi ni Lolo na baka nakatulog ka dahil sa kakaibang kakayahan ni Yamato no Orochi, pero buti na lang at gising ka na ngayon. Kalahating taon. Kumunat ang noo ni Yehan. Masyadong mahaba ang panahong ito. Kung nakatulog siya ng kalahating taon, hindi ba siya nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya sa loob ng kalahating taon? Sa kalahating taon, ano ang nangyari sa labas? Tapos na ba ang paligsahan sa silangang mundo? Anong mga aksyon ang ginawa ng Western Shenting? Ang matandang papa ba ang namamahala ulit sa hukuman? Kumikislap ang mga tanong sa isipan ni Yehan. Sa pagkakataong ito, masyadong mahaba siyang nakatulog ng mahimbing. Ang mahiwagang kakayahan sa paggawa ng panaginip ni Yamato no Orochi ay nagpatulog sa kanya ng kalahating taon. Ito ay lampas sa imahinasyon ni Yehan. Sa panahong ito, maraming bagay ang maaaring mangyari. Nasaan ang phone ko? Sinulyapan ni Yehan si Jahe Chenyo. Nang makita ito, binalot ni Jahe Chenyo ang kumot sa kanyang katawan at lumabas. Maya-maya, si Jahe Chenyo, na nagsuot na ulit ng kanyang mga damit, ay pumasok na dala ang isang bagong suit, at ibinigay kay Yehan ang kanyang cellphone.
Kabanata 1234. Matapos kunin ang telepono, binuksan ito ni Yehan at nakita na may daan-daang missed call sa kanyang telepono, mahigit kalahati ay galing sa China. Ang ikinagulat ni Yehan ay sa mga nakaraang araw, na itala sa telepono na si Lina, ang banal na dalaga ng hukuman ng Diyos, ay tumawag sa kanya. Nang makita ito, huminga ng malalim si Yehan at nakatulog ng mahimbing sa loob ng kalahating taon. Kung bibilangin mula nang mapilit siyang umalis sa Huaxia, 1 taon na ang nakalilipas mula nang umalis siya sa bansa. Sa susunod na 6 na buwan, walang nakakaalam sa pamilya kung ano ang nangyari sa kanya. 1 taon na mula nang umalis ako sa Huaxia. Hindi mapigil ang ikuyong ni Yehan ang kanyang mga kamao, at agad, hindi na niya mapigil ang tawagan si Zug Banroo. 2 beses lang tumunog ang kampana, at sumagot si Zug Banroo, gising ka na ba? Tinangka ni Zug Banroo na magtanong, ang tawag ay galing kay Yehan, kaya ang tumatawag sa kabilang panig ay malamang na si Yehan, ngunit kalahating taon na ang nakalilipas, medyo hindi pa rin sigurado si Zug Banroo. Ako nga, sabi ni Yehan, Prajna, ano na ang sitwasyon sa labas ngayon? Nakarinig ng pamilyar na boses na ito, isang malalim na sigaw ng ginhawa ang narinig mula sa telepono, at sinabi ni Zug Banroo, talagang nakakatulog ka, ang pagtulog na ito ay tumatagal ng kalahating taon, at hindi ka makakatulog ng walang baboy. Kung hindi ka madyay gising, hindi ko na kaya. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, mula sa sinabi mo, mukhang hindi naman masama ang sitwasyon. Maaari kong tingnan ang underground world para sa iyo, ngunit ang mga babaeng iyon sa iyong pamilya ay talaga namang nakakainis sa akin. Hinimas ni Zug Banroo ang kanyang noo. Sa 6 na buwan na pagtulog ni Yehan, walang nakakahanap sa kanya sa bansa. Sa kaso ni Yehan, maaari lamang silang makipag-ugnayan kay Zug Banroo, at syempre hindi sasabihin sa kanila ni Zug Banroo ang aktwal na sitwasyon ni Yehan, at maaaring magsinungaling ng sunod-sunod na kasinungalingan, at ang kasinungalingang ito ay tumagal ng kalahating taon. Salamat, bamantong hininga si Yehan. Sige, ngayon nagising ka na, ang matuwid na Panginoon, oras na para magbakasyon ako. Maaari mo nang harapin ang susunod na gulo sa iyong sarili. Sabi ni Zug Prajna, sa ilalim ng kontrol, ang Timog Silangang Asya at Hilagang Asya ay kasalukuyang sinasakop ng Amaterasu 13, ngunit ang taong ito ay hindi na isang banta sa atin. Mapatay siya ni Lin Chi anumang oras. Ngayon ang sitwasyon sa Timog Asya ay wala sa kontrol. Mga taong Brahman ay nasangkot, at si Shaben ay naglalaban ng husto sa kanila ngayon. Kumusta naman ang kanlurang mundo? Tanong ni Yehan. Maliban sa mga mahirap na bagay sa Timog Asya, lahat ng iba pa sa silangang mundo ay medyo matatag. Gayunpaman, kalahating taon na ang nakalilipas, at ang kanlurang bahagi ay maaaring nakaranas ng napakalaking pagbabago. Sinabi ni Zug Prajna, ang sitwasyon sa kanluran ang pinakahirap. Bagaman ang alyansa na iyong pinagsama ay hindi mahina, hindi nito mapipigilan ang Supermaster ng Papa ng walang Top Master. 2 buwan na ang nakalilipas, muling kinontrol ng Papa ang banal na hukuman at personal na naglunsad ng paglilinis sa 5 partido na alyansa, at maraming namatay. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan at sinabi, Kuya Zhao, ayos lang ba sila? Sinabi ni Zug Banroo, huwag kang mag-alala, mabuti silang lahat. Kung wala ka sa singil ngayon, ang 5-party alliance ay nagtago na sa kanlurang mundo. Ngayon nagising ka na, maaari mo nang linisin ang gulo na ito. Nag-isip si Yehan sandali at sinabi, ang mga Brahman sa Timog Asya ay nagsimula ng sumalungat sa atin, at ang Papa sa kanluran ay muling kinontrol ang mga Diyos. Prajna, saang panig sa tingin mo dapat nating simulan? Nag-isip si Zug Prajna sandali, at sinabi, sa tingin ko dapat nating wakasan muna ang mga gawain sa silangan, at pagkatapos ay magkaroon ng isang mapagpasyang labanan kasama ang Shenting. Bagaman ang Papa ang namamahala sa Shenting ngayon, lahat ng 5 partido na alyansa ay nagtatago, at hindi mapipigilan ng Shenting iyon sa isang sandali. Nahuli nila silang lahat, at maaari nating samantalahin ang panahong ito upang ayusin ang lahat ng mga bagay sa silangan. Tumango si Yehan at sinabi, sige, pakikinggan kita, pagkatapos ay lutisin muna natin ang problema ng Brahman, at pupunta ako sa Timog Asya bukas. Hindi, bumalik ka muna sa Golden Triangle. Sabi ni Zug Banroo, sa 6 na buwan na pagtulog mo, nagpadala na ang bansa ng 2 grupo ng mga tao dito, kung hindi mo sila haharapin, halos mamatay na ang mga taong ito sa amag na nananatili sa Golden Triangle. Panipi. Matapos ibaba ang telepono kay Zug Banroo, tumawag si Yehan sa bansa isa-isa. Karamihan sa mga tawag ni Yehan ay sinagot niya habang natutulog si Yehan. Siyempre,
Ang pinakamahaba pa rin ay ang kanyang pamilya at kasintahan. Sa panahon ng tawag sa telepono, nalaman din ni Yehan na sa pinagsamang pagsisikap ni na Joe Yuner at ng iba pa, ang mga negosyo ay ganap na umunlad sa ibang bansa, na kinasasangkutan ng industriya ng alahas, industriya ng real estate, industriya ng serbisyo sa hotel, at industriya ng internet. Ginagawa ang Tianlong Bodyguard Group bilang tagapanguna, ito ang unang nagbukas ng mga pamilihan sa ibang bansa. Siyempre, ang mga pamilihang ito sa ibang bansa ay pinamamahalaan ng mga piling elite mula sa iba't ibang industriya. Sina Joe Yuner at ng iba pa ay matatagpuan sa punong tanggapan ng Huaxia. Ngayon na ang lahat ng mga industriyang ito ay pinagsama-sama, ang kabuoang mga ari-arian sa ilalim ng kanilang mga banner ay umabot sa isang nakakatakot na numero. Isang napakalaking imperyo ng negosyo ang nasa ilalim ng kontrol ni Joe Yuner. Ang kanilang mga kamay ay unti-unting tumaas. Bilang karagdagan, ang Tianlong Club ni Shuqing ay halos nagsimulang lumitaw sa ibang bansa. Halimbawa, maraming bansa sa Europa ang may mga sangay ng Tianlong Club. Tungkol naman sa Asya, maliban sa Hilagang Asya at Timog Silangang Asya, ang Tianlong Club sa iba pang pangunahing rehiyon ay nabubuo na. Ang lahat ng ito ay maayos na nagaganap. Sa katunayan, mula nang umalis sa Huaxia, hindi na tinanong ni Yehan ang tungkol sa mga negosyo o sa Tianlong Club sa taong ito. Pinagtuunan niya lamang ng pansin ang paggalaw ng underground world. Sa ibang aspeto, hindi iyon ang forte ni Yehan. Matapos ni Yehan ang pagtawag sa telepono, lumipas ang ilang oras. Sa panahong ito, hindi umalis si Jahe Chenyo, at patuloy na tinitingnan si Yehan na nakasandal sa kama at tumatawag sa telepono. Inaalagaan mo ako sa nakalipas na 6 na buwan. Ibinaba ni Yehan ang telepono at sinulyapan si Jahe Chenyo at nagtanong. Tahimik na tumango si Jahe Chenyo. Nakarinig nito, nanahimik si Yehan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Jahe Chenyo at sinabi, kung gusto mong pumunta sa Huaxia sa hinaharap, tinatanggap kita. Totoo ba? Isang ekspresyon ng kagalakan ang sumilay sa mukha ni Jahe Chenyo. Sa katunayan, hindi niya alam kung bakit siya masaya, ngunit palagi niyang nararamdaman na ang mga salita ni Yehan ay nagpapahayag ng ibang kahulugan. Siyempre totoo. Ngumiti si Yehan at sinabi, gutom na ako, kunin mo ako ng makakain. Kabanata 1235. Inaalagaan siya ni Jahe Chenyo sa loob ng kalahating taon, at ito ay nang hindi niya alam kung kailan siya majay gising. Sa puntong ito, kasinungalingan na sabihin na ang puso ni Yehan ay hindi naaantig. Nagising si Yehan mula sa kanyang mahimbing na pagtulog at syempre nakuha din ng nangungunang pamamahala ng Tianlong ang balita. Matapos marinig ang balita, sina Zhao Hengtian at iba pa, sina Xia Ben at Lin Chi ay bumantong hininga. Kung hindi na majay gising si Yehan, gaano man sila kalaban, nararamdaman nilang walang saysay ito. Matapos magising si Yehan sa Japan, nakuha ni Koga Musashi ang balita at agad na nagmadali upang bisitahin. Ngayon na ang pamilya Koga ay maaaring mangibabaw sa Japanese martial arts, si Yehan ang pinakamalaking tagapagtaguyod sa pamilya Koga, bagaman ang bawat isa ay may kanya-kanyang kinukuha, dahil sa isang alyansa ng mga interes, ngunit hindi ito nakakasagabal sa relasyon sa pagitan ng dalawang partido. Higit pa rito, kahit na umunlad si Yehan sa silangan o kanluran, maaari na siyang ituring na isang nangungunang organisasyon sa mundo. Kung ang pamilya Koga ay gustong makakuha ng isang paninindigan sa Japan at maging sa silangang mundo, kinakailangan na makipagkaibigan pa rin kay Yehan. Bukod dito, ang pamilya Koga ay kabilang din sa tagapagsalita ni Yehan sa Japan. Kinabukasan, sumakay na si Yehan sa paglalakbay patungo sa Golden Triangle. Dahil nagpadala ang bansa ng dalawang grupo ng mga tao sa Golden Triangle ng sunod-sunod, kailangan bumalik si Yehan at harapin iyon. Nang bumalik si Yehan sa Golden Triangle, ang mga pagbabago dito ay nagulat din kay Yehan. Ang kasalukuyang Golden Triangle ay unti-unting natatakpan ng mga matataas na gusali. Ang dating Golden Triangle, na katulad ng isang maliit na mahirap na nayon, ay unti-unting naging isang mayamang lugar. Ang mga pangunahing kalsada ay umaabot sa lahat ng direksyon. Sa magkabilang panig ng daan, ang mga gusaling may iba't ibang taas ay umaabot sa paningin. Sa ilang mga bukas na lugar, ang ilang mga tore ng kuryente ay itinayo pa nga. Bukod dito, ang mga poppy na makikita sa lahat ng dako sa Golden Triangle noon, sa kasalukuyan, kakaunti na lamang. Makikita na sa nakalipas na 6 na buwan, gumugol si Kunsang ng maraming lakas tao, materyal na yaman at pinansyal na yaman upang maitaguyod ang Golden Triangle. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay sa Golden Triangle ay ang kakayahan sa militar.
Gamit ang malalakas na kakayahan sa militar, ang mga pagbabago dito ay lalo lamang lalaki. Marahil sa hinaharap, ang lugar na ito ay magbabago mula sa isang maliit na bayan patungo sa isang lungsod o maging isang maliit na bansa. Naglalakad ng mag-isa dito, na puno din ng damdamin si Yehan, at nakatulog ng kalahating taon. Bagaman ang panahong ito ay hindi masyadong mahaba, ang labas ng mundo ay nagbabago araw-araw, lalo na sa mga lugar na naghihintay na ma-develop na tulad ng Golden Triangle. Ang mga pagbabago ay mas malaki pa, kung pupunta ka rito sa loob ng 3 hanggang 5 taon, maaari mong makita ang isang mabilis na umuunlad na internasyonal na metropolis. Alam ni Zugproj na at kunsang ang pagbabalik ni Yehan sa Golden Triangle, ngunit hindi pinapunta ni Yehan ang sinuman upang sunduin siya. Pagkatapos maglakad ng mahigit kalahating oras, nakarating si Yehan malapit sa kanyang vilya sa Golden Triangle. 36 na palapag na gusali ang itinayo. Ang mga gusaling ito ay espesyal na itinayo para sa mga tao ng Tianlong. 2 grupo ng mga tao na nagpunta sa Golden Triangle mula sa China ay nanirahan dito. Ang mga mata ni Yehan ay sumulyap, at ang kampo militar na pag-aari ni Kunsang ay nagkaroon ng malalaking pagbabago. Ang mataas na pader ay itinayo, at ang mga power grid ay konektado na. Mga sigaw. Walang binabahala sa iba, ang figure ni Yehan ay lumitaw sa looban ng vilya, ngunit sa loobang ito, hindi naramdaman ni Yehan ang aura ng Panginoon Zaiyaw at Xiao Qingcheng, at dapat na umalis na sila noon pa man. Sa bulwagan ng vilya, si Zugbanroo ay nakatayo sa harap ng isang malaking mapa sa sandaling ito, nakatuon dito. Paminsan-minsan, maglalagay siya ng mga tala dito gamit ang isang pulang panulat. Sa isang sulyap, ang mapa ay nakabalangkas na. Mayroong maraming maliliit na pulang linya, siksik na siksik. Hinimas ni Zugbanroo ang kanyang noo, nakatayo sa harap ng mapa, tila nag-iisip ng isang bagay. At si Yehan ay tahimik na lumitaw sa likuran niya sa oras na ito, at hindi niya siya nakita ng mahigit kalahating taon. Ang katawan ng babaeng ito ay halatang mas payat kaysa dati, ang mga kunot niya ay hindi nakaka-relax, at ang kanyang mukha ay mukhang pagod. Sa 6 na buwan na wala si Yehan, napakarami niyang pressure. Para sa Tianlong, kailangan niyang isaalang-alang ang lahat ng aspeto. Kung hindi siya mag-iingat, maaaring mawala niya ang lahat. Nakatayo ng tahimik sa likuran ni Zugbanroo, isang ekspresyon ng awa ang sumilay sa mukha ni Yehan. Ang kanyang malalaking kamay ay dahan-dahang inilagay sa mabangong mga balikat ni Zugbanroo, masahe gamit ang katamtamang lakas. Naramdaman ito, ang mesla na katawan ni Zugbanroo ay nanginginig, ngunit agad siyang kumalma, humarap, kumirot ang kanyang mga mata, tumingin kay Yehan at sinabi, hindi ka gumagawa ng ingay kapag naglalakad ka, kung hindi ko alam na gising ka na, akala ko ito ay ang iyong multo na bumalik na. Hindi ngumiti si Yehan, inilahad niya ang kanyang kamay, hinahaplos ang pagod na mukha ni Zugbanroo, at sinabi, Banroo, nagsikap ka sa nakalipas na 6 na buwan. Biglang inaalagaan ni Yehan ang ganito, bagaman si Zugbanroo ay nasa kalmadong kalagayan, medyo hindi pa rin siya komportable. Ang malaking kamay na hinahaplos ang kanyang mukha ay nagparamdam sa kanya ng kakaibang haplos, na parang isang kuryente ang dumaan sa kanyang katawan. Sige, sa tingin ko gusto mo akong samantalahin. Inalis ni Zugbanroo ang malaking kamay ni Yehan, ngunit hinawakan ni Yehan ang kanyang kamay, ang kanyang malumanay na mga mata ay tila may uri ng pagmamahal tinitingnan si Zugbanroo sa parehong paraan, agad na nanigas ang katawan ni Zugbanroo nang titigan siya ni Yehan ng ganito, at nagtanong ng may pagkabalisa sa kanyang mukha, ikaw, ano ang gusto mo? Hindi kita nakita sa loob ng kalahating taon. Gusto kong tingnan ka ng mabuti. Ang maiinit na mga mata ni Yehan ay nakatitig pa rin sa mukha ni Zugbanroo. Ang ganitong pagtitig ay nagparamdam kay Zugbanroo na unti-unting namumula ang mukha, at ang kanyang mga pilik mata ay namumula. Bahagyang nanginginig siya, at mahigpit na kinuyam ang 10 daliri ng kanyang nakabitin na kaliwang kamay, mukhang kinakabahan at umaasa, tulad ng isang sinaunang alipin na naghihintay sa pabor ng emperador. Sa ilalim ng gayong pagtitig, ang mukha ni Yehan ay dahan-dahang lumapit kay Zugbanroo, at ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay papalapit ng papalapit. Sa sandaling ito, biglang ngumiti si Zugbanroo kay Yehan, bakit gusto mo akong bayaran sa ganitong paraan? Aba, nakarinig ng mga salitang ito bigla, nasamid si Yehan, at ang malabong kapaligiran na nilikha niya ay nawala ng walang bakas sa isang iglap. Itinulak ni Zugbanroo si Yehan palayo, lumapit at umupo sa sofa sa sala, at sinabi, hindi ako ang uri ng maliit na babae na madaling lokohin ng iba. Kung gusto mo akong bayaran, kailangan mong gumawa ng ibang bagay. Huwag kang lokohin.
Gusto kong bayaran ang utang ko sa puso ko, ngunit ginagawa ko ang maruruming bagay sa pisikal. Nakarinig nito, agad na nahiya si Yehan, mayroon siyang konsensya, ang likod ni Zug Banroo kanina ay napakakaawa, hindi niya talaga mapigilan, paano niya talaga gustong samantalahin si Zug Banroo. Gayunpaman, ang mga pisngi ni Yehan ay kabilang sa uri ng makapal ang mukha, lumapit siya at umupo at sinabi ng may ngiti, sige, hihingi ako kay Kuya Kunsang na magdala ng isang kariton ng mga rosas bukas, at sa harap ng lahat sa Golden Triangle, paano kung mag-propose sa ating mangkukulam na si Zug. Nakarinig nito, agad na kumirat ang mga mata ni Zug Prajna at sinabi, maaari bang nasunog ang iyong utak matapos matulog ng kalahating taon, nakakita ka na ba ng isang taong nagpo-propose at nagdadala ng isang kariton na puno ng mga rosas? Ngumiti si Yehan at sinabi, kung gusto nating makuha ang ating mangkukulam na si Zug, hindi natin dapat gawin ang karaniwang paraan. Ang ganitong karaniwang paraan, paano natin mapapasok ang mga mata ng ating mangkukulam na si Zug? Tumigil ka na sa pagsasalita, kung gusto mo akong ligawan, ayusin muna natin ang mga bagay sa pagitan ng silangan at kanluran. Marahil ay bibigyan kita ng pagkakataong manligaw. Ang mga mata ni Zog Banroo ay puno ng kasamaan, ang uri ng tukso na pumupukaw sa mga patay. Ang puso ni Yehan ay nayanig sa paraan ng kanyang pagtingin. Sige, matapos maayos ang silangan at kanluran, tiyak na dadalhin kita, Zug Yaoyao, sa kama, at pag-uusapan ang paglikha ng mga tao sa kasaysayan ng tao. Tumingin si Yehan kay Zug Prajna at nakangising masama. Kabanata 1236. Hindi ito lumaki sa loob ng kalahating taon, ngunit ang tapang na ito ay tumataba. Sinaman ni Zug Banroo nang tingin si Yehan na may namumulang mukha. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang gayong prangka ng mga salita mula sa bibig ni Yehan. Kung wala kang tapang, paano mo hahabulin ang iyong demonyong babae na si Zog? Ngumisi si Yehan at sinabi, sa pamamagitan ng paraan, bakit hindi mo nakita si Daiwo? Hindi ba sinabihan ko siyang protektahan ka dito? Sinabi ni Zog Prajna, ipinadala ko siya sa Timog Asya na nagpapadali sa isang kasal. Kalokohan. Sabi ni Yehan na may ekspresyon ng init at galit sa kanyang mukha, wala kang master na magpoprotekta sa iyo, kung may darating upang patayin ka, sa tingin mo ba ay magiging maayos ang iyong buhay? Walang pakialam na sinabi ni Zug Banroo, huwag kang mag-alala, ang Golden Triangle ay matatag na parang ginto. Hindi lamang may malalakas na thermal weapons, ngunit narito rin ang dalawang grupo ng mga tao mula sa China. Panipi. Sinaman ni Yehan ng tingin si Zug Banroo, at sinabi, hindi ito magagawa ni Amaterasu 13, kung ang matandang papa ay babalik muli, sa tingin mo ba ay mayroon ka pa ring paraan palabas? Hindi, pupunta ako sa Timog Asya sa loob ng 2 araw at hahayaan kong bumalik si Daiwu dito upang protektahan ka. Bahala ka, nagkibit balikat si Zug Prajna. Pinagpatuloy ni Yehan, sa pamamagitan ng paraan, sinabi mo lang ba ang kasal? Ang lalaking iyon ba si Shaben ang ibig mong sabihin? Sino pa nga ba? Sabi ni Zug Banroo na may ngiti, natuklasan ko na ang babaeng iyon na si Daiwo ay mukhang malamig, ngunit siya ay masigasig sa loob. Lagi niya akong tinatanong tungkol sa batang iyon na si Shaben. Sa tingin ko ang babaeng iyon ay dapat na dahil nagka-inlove siya sa bukol ni Shaben. Ang dalawa sa kanila, ay hindi naman masama. Ngumisi si Yehan. Si Shaben ay isang tahimik na uri. Hindi labis na sabihin na siya ay isang bukol, ngunit dahil sumunod na si Shaben sa kanya ng mahigit 2 taon na ngayon, Yehan hindi ko pa natuklasan na gusto niya ang mga babae, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa lalaking ito kapag hinarap niya si Daiwo. Ngunit si Shaben ay tiyak na ang uri ng lalaking mabuti sa bahay. Sa sandaling tanggapin niya talaga si Daiwo, ito ay habang buhay na. Ang mga taong tulad niya ay hindi kailanman magtataksil sa kanilang pinaglingkuran, maging sa mga kaibigan o mga kapatid, o pag-ibig. Sinabi ni Zug Prajna, sige, bumaba na tayo sa negosyo, ngayon na bumalik ka na, hahayaan kong salakayin ni Lin Chi ang Timog Silangang Asya at Hilagang Asya. Dahil wala ka noon, sa sandaling salakayin ni Lin Chi ang Timog Silangang Asya at Hilagang Asya, nag-aalala pa rin ako. 3 beses na papatayin ang lambat, ngunit ngayon ay nandito ka na, wala na siyang kakayahang iyon, sa sandaling ang Hilagang Asya at Timog Silangang Asya ay nasa bag, ang mga Brahman lamang ng Timog Asya ang matitira sa silangan. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, gaano katagal bago makuha ang 2 lugar na ito. Naglabas si Zug Banroo ng 3 daliri na may ngiti, at sinabi, hanggang 3 araw, ang bilis ng paglaki ni Lin Chi ay lampas sa aking pagkagulat. Ngayon,
Gusto niyang talunin si Amaterasu 13, walang problema, ngunit sa Amaterasu 13 mayroon ding isang Diyos na Ninja Master sa tabi niya, gamit ang lakas ni Lin Qi. Natatakot akong mahihirapan siyang lumaban, alinman sa kikilos ka upang harapin ang Diyos na Ninja Master na ito, o ililipat ko si Shaben pabalik mula sa Timog Asya, hayaan silang umatake sa kaliwa at kanan, at kumilos ng sabay. Nag-iisip si Yehan sandali at sinabi, ibalik si Shaben mula sa Timog Asya. Ang kanyang pakikipaglaban sa mga Brahman sa Timog Asya ay maaari nang itabi sa ngayon. Ayaw kong gumawa ng masyadong maraming gulo sa mga Brahman. Kung hahayaan nila akong pumasok sa Timog Asya, ang pagtatalong ito ay malulutas ng walang pagdanak ng dugo. Kung hindi ka makakapagnegosyo ng kapayapaan, huwag mag-alala. Una munang lutisin ang mga labi ng pamilya Amaterasu, at pagkatapos ay hayaang pumasok sina Shaben at Lin Qi sa Timog Asya ng magkasama. Kapag dumating ang oras upang makipagnegosasyon sa mga Brahman, natural nilang mararamdaman ang pressure. Pagkatapos bumalik sa Golden Triangle, muling nakita ni Yehan si Kunsang at nag-usap ang dalawa tungkol sa Golden Triangle, at sa wakas ay nakita ni Yehan ang hacker team sa mga kamay ni Yun Jongchan, at pagkatapos ay dumating si Yehan sa 3 tao sa tabi ng villa. Isang 6 na palapag na gusali. Sa likod ng 3 maliliit na gusaling ito ay isang bukas na espasyo. Ang lahat ng mga estudyante sa panloob na korte na lumabas mula sa Tianlong Martial Arts School at na-temper sa Tengchong Forest sa loob ng isang panahon ay naglalaban sa isa't isa sa bukas na espasyong ito. Matapos ang mga taong ito ay pumunta sa Golden Triangle, wala silang ginagawa kundi manatili rito. Bagaman maraming beses nang iminungkahi ng mga taong ito kay Zhou Banroo ang ideya na makipagdigma, tinanggihan sila ni Zhou Banroo. Walang alinlangang ipinadala sa kamatayan. Ang pagdating ni Yehan ay nakakuha ng atensyon ng mga taong ito. Isa sa mga estudyante mula sa panloob na korte ay ang parehong grupo na tinamba ni Yehan sa lupa nang pumunta siya sa Tianlong Martial Arts School. Mayroon silang malalim na alaala kay Yehan. Punong guro. Sa isang iglap, ang malinis na mga boses ay nag-ugong sa bukas na espasyo, at ang mga masasiglang tingin ay nakatuon sa katawan ni Yehan. Ang aura na parang pagsamba ay halos naging isang agos ng init at pinalilibutan si Yehan. Kalahating taon na ang nakalipas, inaasahan na nila ito sa loob ng kalahating taon, at ngayon ay lumitaw na sa wakas ang punong guro. Tinitingnan ng grupo ng mga estudyante sa bukas na espasyo, tumango si Yehan at sinabi, pasensya na sa pagpapahintay sa inyong lahat. Lahat ay depende sa pag-aayos ng punong guro. Ang malinis na mga boses ay konektado sa bukas na espasyo, at ang boses na ito ay halos mas malakas kaysa sa tunog ng pagsasanay mula sa kampo. Tiningnan ni Yehan ang grupo ng mga estudyante at sinabi, alam kong masigasig kayo at sabik na maglakbay sa inyong sariling mga ilog at lawa. Ngayon, tutulungan kita. Pagkatapos noon, maaari ka nang umalis. Gayunpaman, ang paglalakbay sa underground world ay lubhang mapanganib. Kung hindi ka mag-iingat, wala kang matitira pang buto, gusto kong malaman kung natatakot ka. Huwag matakot, handa akong sumunod sa punong guro upang sakupin ang mundo. Sige, simula ngayon, pumunta sa villa ng grupo ng 5, at tutulungan kitang mapabuti ang iyong lakas. Matapos magsalita, umikot si Yehan at umalis. Maraming tao. Kung gusto mong tulungan ang mga taong ito na makapasa sa ikalawang channel ni Rendo, hindi ito magagawa sa loob ng isang araw. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Yehan, ito na ang limitasyon upang makapasa sa ikalawang channel ni Rendo ng 5 tao ng sabay-sabay. Isang maximum na 20 tao sa isang araw, magtatagal ng hindi bababa sa 5 o 6 na araw upang tulungan ang lahat ng mahigit 100 tao na makapasa sa ikalawang channel ni Ren at Do. Sa mga sumunod na panahon, tinulungan ni Yehan ang mga estudyante sa panloob na korte na makapasa sa ikalawang channel ni Ren at Do, at nagsimulang magpadala ng mga tropa si Zhou Banroo, hayaang umatras si Shaben mula sa Timog Asya, at kasama si Lin Qi, sinimulang salakayin si Amaterasu 13. Sa maikling panahon, hindi lamang nakuha ni Amaterasu 13 ang Timog Silangang Asya, kundi pati na rin ang Hilagang Asya ay nasa kanyang bulsa na. Siyempre, basta mamatay si Tianzhou Shisan, ang dalawang lugar na ito ay nakatadhana na mapasailalim kay Yehan, at ang lahat ng pagsisikap na ginawa ni Tianzhou Shisan ay magagamit lamang bilang kasuotan ng kasal ng ibang tao sa huli. Tahimik na lumipas ang oras habang binubuksan ni Yehan ang ikalawang ugat ni Ren at Do para sa mga estudyante sa panloob na korte. Mabilis na lumipas ang 1 linggo, at ang lahat ng mga estudyante mula sa panloob na korte na pumunta rito ay nakapagbukas na ng ikalawang ugat ni Ren at Do. Ang lahat ng mga estudyante ng Guermaid ay umalis sa Golden Triangle nang may sigasig at nagsimula ng kanilang bagong buhay.
Matapos tulungan ng lahat ng mga estudyante sa panloob na korte na makapasa sa ikalawang ugat ni Ren at Do, nagsisimula na ring pumunta si Yehan sa Timog Asya at India. Matapos ang mahigit 100 estudyante mula sa panloob na korte ay konektado na sa mga channel ni Ren at Do, lumipas ang 1 linggo. Bagaman nagtagal ang paggawa ng mga bagay na ito gamit ang kasalukuyang lakas ni Yehan, madali lang ito. Kabanata 1237. Matapos maligo, bumaba si Yehan. Binabasa ni Zugbanro ang aklat na tila hindi niya matapos basahin sa bulwagan sa unang palapag. Umupo si Yehan sa tapat ni Zugbanro at nagtanong, ano na ang nangyayari sa labas. Sa mga nakaraang araw, tinutulungan niya ang mga estudyante sa panloob na korte na makapasa sa 2 ugat ni Ren at Do. Wala nang tinanong si Yehan tungkol sa mga pangyayari sa labas. Sumagot si Zugpraj na nang hindi tumitingin, ang mga pangyayari sa Asya ay halos tapos na. Bagaman ang Timog Silangang Asya at Hilagang Asya ay nasakop ni Amaterasu 13, basta mamatay siya, ang mga taong kanyang nasakop ay natural na mapapasailalim sa atin. Panig na ito. Tumanggaw si Yehan, ngunit sina Lin Chi at Shaben ay nakapatay kay Amaterasu 13 at sa Shinobi Master sa tabi niya, na nagpapakita na ang kanilang lakas ay sumulong na sa kaharian ng unang bulaklak, marahil ay umabot na sila sa antas ng unang bulaklak. Hindi imposible na maabot ang rurok ng kaharian. Tinanggap ni Yehan, nasaan si Daiwu? Kailan siya babalik? Dapat ay makararating ka na sa Golden Triangle ngayon. Sabi ni Zugbanro, ang mga bagay na ito ay tapos na. Sina Shaben at Lin Chi ay papunta na sa Timog Asya kasama ang lahat sa Tianlong. Kailan ka aalis para sa Timog Asya? Bukas. Nag-isip si Yehan sandali at sinabi, ngayon ay hindi mo na kailangang titigan ang mga bagay sa silangan, ngunit tumuon sa Shenting. Basta malutas na ang mga gawain sa Timog Asya, dadalhin ko sila sa kanluran at magsisimula ng isang bagong relasyon sa Shenting. Sa panahong ito, gusto kong malaman ang lahat ng paggalaw ng Shenting. Nakarinig nito, tumawa si Zugprajna at sinabi, ang swerte naman na lahat ng nangyari. Pagkatapos ng kalahating buwan, magkakaroon ng isang malaking masayang pangyayari sa Shenting. Gusto mo bang malaman ang balitang ito? Malaking masayang pangyayari. Kumunat ang noo ni Yehan, at nagtanong, anong uri ng masayang pangyayari ang magagawa ng Shenting? Maaari bang ang isang malaking paglilinis sa 5 partido na alyansa ay nagparamdam sa kanila na nanalo na sila? Siyempre hindi, ang magandang pangyayaring ito ay walang kinalaman sa 5-party alliance. Sinulyapan ni Zogbanro si Yehan, at biglang tumingin sa kanya na may ngiti, kung hindi ako nagkakamali, tila may kaugnayan ka sa banal na dalaga ng hukuman ng Diyos. Mababaw ba ito? Noong panahong pumasok si Lina sa Yanjing City, alam na ito ni Zogbanro, ngunit ang kalaban, bilang isang santo ng mga Diyos sa kanluran, ay malayang nakapasok at nakalabas sa Yanjing City. Nakarinig nito, tiningnan ni Yehan si Zogbanro nang may pag-usisa, at nagtanong, bakit mo biglang tinanong ito? Maaaring ang magandang pangyayari sa Shenting ay may kinalaman sa kanya. Kalokohan, wala itong kinalaman sa kanya, bakit ko pa siya babanggitin? Kumirot ang mga mata ni Zogbanro at sinabi, ang magandang pangyayaring ito sa Shenting ay kumalat na sa kanlurang mundo, at maraming kilalang tao, maging ang kabisera ng isang bansa, ay nakakuha ng balita, ang anak ng Diyos na si Yehetian at ang Diyosa ng hukuman ng Diyos ay magpapakasal sa loob ng kalahating buwan. Ang kasalang ito ay nag-imbite ng maraming kilalang tao mula sa buong mundo upang dumalo. Napakasaya. Kumusta? Gusto mo bang ipagdiwang ito? Kasal. Kumunot ang noo ni Yehan, ikakasal si Yehechan kay Lina, ang bagay na ito ay talagang hindi inaasahan. Nakikita si Yehetian na ikakasal kay Lina, syempre hindi ito magagawa ni Yehan, ngayon na mayroon siyang relasyon kay Lina, ang babaeng iyon ay kanya. Bagaman ito ay napakamapagmataas, si Yehan ay ganoong tao pagdating sa damdamin. Nang mag-engage sina Yan Lingzhou at Nolan Mietian, si Yehan, na mahina pa noon, ay naglakas loob na sabihin na tatapakan niya si Nolan Mietian sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinuha niya si Lingzhou pabalik, at sa pagkakataong ito, hindi natural na mapapanood ni Yehan na pakasalan ni Lina si Yehechan. Sa oras na ito, biglang naalala ni Yehan na nang magising lang siya sa Japan, may missed call galing kay Lina sa kanyang mobile phone, ngunit hindi tumawag pabalik si Yehan sa panahong iyon. Kung iisipin mo ngayon, maaaring naroon ang babaeng iyon para sa kasal siya nga. Ngunit kahit na naisip niya ito, hindi tatawag si Yehan kay Lina sa harap ni Zogbanro. Bakit, hindi ka ba masaya sa kasal ng ibang tao? Tiningnan ni Zogbanro si Yehan nang may panunokso, at sinabi na may ngiti, Yehan, hindi kaya talaga mayroon kang isang bagay na lihim sa santong iyon? Tama.
Ano man, medyo nababagot na ako ngayon, bakit hindi ka pumunta at makinig sa akin, marahil ay mabibigyan kita ng ilang payo at tutulungan kang makuha ang santong iyon pabalik. Nakarinig nito, kumirot ang mga mata ni Yehan at sinabi, mula kailan naging tsismosa ang iyong demonyong babae na si Zug? Huwag kang mag-alala sa bagay na ito. Mayroon ngang isang bagay sa pagitan ko at niya. Pinanood ko lang siyang pakasalan si Yehe. Diyos, hindi iyon ang aking estilo. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang ngumingiti na mukha ni Zug Prajna ay biglang tumahimik. Nang maramdaman niya ito ng mabuti, tila nakakaramdam siya ng malamig na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Tama siya sa kanyang hula, si Yehan ay may maraming relasyon sa santang babae ng hukuman ng Diyos, bagaman tila hindi alintana ni Zug Banro ang kanyang sinabi, ngunit sa kanyang puso ay talagang hindi niya alintana. Sabi nga, ang mga babae ay may karayom sa kanilang puso. Ang kanilang sinasabi ay maaaring hindi ang kanilang iniisip sa kanilang puso. Maaaring hindi nila alintana ang mga bagay, ngunit talagang ang pinakaaalagaan nila. Nakita si Zug Banro na biglang nagbago ang mukha, nag-isip si Yehan sandali, at isang ngiti ang agad na sumili sa sulok ng kanyang bibig. Medyo nahulaan na niya, tila ang babaeng ito ay walang damdamin sa kanya. Bakit, nagseselos ka? Si Yehan ay basta na lang tumayo at umupo sa tabi ni Zug Banro, at ngayon ay tinitingnan niya si Zug Banro na may ngiti. Sinama ni Zug Banro ng tingin si Yehan, at mahinahong sinabi, maaari mo bang ihinto ang pagiging makapal ang mukha, ako ba, si Zug Banro, ang uri ng babaeng nagseselos? Higit pa rito, bakit ako magseselos dahil sa iyo? Nakarinig nito, inilagay ni Yehan ang isang kamay sa sofa sa likuran ni Zug Banro, sumandal sa tabi ng mukha ni Zug Banro, at sinabi na may ngiti, hindi nagseselos. Pagkatapos bakit naaamoy ko ang isang maasim na amoy sa hangin, maaaring babae ba ito? Nabagsak ba ng katulong ang lumang suka sa kusina? Umalis ka na, sinama ni Zug Banro ng tingin si Yehan, at biglang nakaramdam ng kaunting lungkot. Nagtrabaho siya ng walang pagod at sinubukan ang kanyang makakaya upang gumawa ng mga plano para sa kanya upang sakupin ang mundo. Ang lalaking ito ay mabuti, tumakbo siya sa labas upang maawa, at ang Hapones na si Chiyo Koga ay inaalagaan lamang si Yehan. Pagkatapos ng kalahating taon, nakita rin niya na si Jahe Chenyo ay taos-puso kay Yehan. Ngunit ngayon, pinalawak talaga ni Yehan ang kanyang mga kamay sa lungga ng mga kaaway, hindi man lang binitiwan ang banal na dalaga ng hukuman ng Diyos, na kaaway nila. Bigla kong naramdaman na ikaw ang tunay na babae ngayon, tulad ng isang diwata na bumaba sa lupa, na may tunay na pagkababae sa iyong katawan, hindi ang matalino at kinatatakutang mangkukulam na si Zug. Dahan-dahang itinaas ni Yehan ang kanyang kamay. Kinuha ang matulis na baba ni Zug Prajna, tahimik siyang tumingin. Ang mukha na ito ay napakaganda na hindi mo mapigil ang hawakan ito sa iyong kamay at laruin ito. At ang mga labi ni Yehan ay dahan-dahang gumalaw, at ang kanyang madilim na mga mata ay puno ng lamang, at sinabi niya, Panroo, bagaman ayaw kong magpaliwanag, ang pangyayari kay Lina ay isang aksidente, gaano man aming babae ang mayroon ako, sa aking puso, palagi kang may napakahalagang posisyon. Nakita ang mukha na napakalapit na, papalapit ng papalapit sa kanya, ang mukha ni Zog Banro ay sumilay ng isang ekspresyon ng pagkatakot. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang tunay na damdamin sa mga mata ni Yehan, na nagparamdam sa kanya ang kanyang puso ay tumitibok, na parang ang bintana sa kanyang puso ay binuksan sa sandaling ito. Kabanata 12:38. Unti-unti, ang mga pilikmata ni Zog Banro ay bahagyang nanginginig, at ang kanyang mga mata ay dahan-daang napapikit. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga siya lumaban. Gayunpaman, nang handa na sanang halikan ni Yehan si Fangze, may pumasok mula sa labas ng bulwagan. Nakatingin sa dalawang labi na wala pang 1 sentimetro ang pagitan, natigilan si Ji Diwo, at agad niyang napagtanto, pasensya na, wala akong nakita, ituloy mo. Kinahihiyaan ito ni Yehan, noong nakaraan ay hindi siya nagtagumpay, dahil sa ayaw ni Zug Banroo, ngunit sa pagkakataong ito ay may pagkakataon siya, ngunit sinira ito ni Ji Diwo na kakabalik lang. Namula si Zug Banroo, at agad na itinulak si Yehan palayo sa kanyang tabi, kaya't si Yehan ay talagang nagkibit balikat ng walang magawa, tumingin kay Ji Diwo na handa nang lumabas, at sinabi, sabi ko Daiwo, hindi ka pwedeng mahuli. Ilang minuto ka na bang nakabalik? Humarap si Ji Diwo, kinagat ang kanyang mga labi at sinabi na may ngiti, hindi mo ako masisisi, sino ang nagsabi sa iyong hindi pumili ng magandang lugar, kahit papaano ay kailangan mong umakyat sa itaas upang gawin ang ganitong uri ng bagay. Gaano man katanda, walang manggugulo sa iyo. Habang nagsasalita, nakapasok na si Ji Diwo sa sala at umupo.
Nakarinig nito, tiningnan ni Yehan si Ji-Diwo at sinabi na may ngiti, hindi kita nakita sa loob ng kalahating taon, ngunit ang iyong bibig ay nagiging mas matalino at mas matalino. Maaari bang kapangyarihan ng pag-ibig iyon? Nakarinig ng mga salita ni Yehan, biglang namula ang mukha ni Ji-Diwo. Sige, tumigil na sa pagbibiro sa kanya, hindi siya kasing kapal ng mukha mo. Sinaman ni Zhou Banroo ng tingin si Yehan. Ate Banroo, halos lahat ng mga tao ng Tianlong ay pumunta na sa Timog Asya ngayon, kaya dapat may umalis din. Habang nagsasalita, sinulyapan ni Ji-Diwo si Yehan. Hoy! Ang mga babae ay palabas, Daiwo, pareho naman tayong pamilya, para sa kapakanan ng batang iyon, sa tingin mo ba ay agad akong aalis para sa Timog Asya, kaya hindi ka natatakot na mapapahamak ako? Bumuntong hininga, si Yehan. Nakarinig nito, tumawa si Ji-Diwo at sinabi, hindi mo gagawin ang mga bagay na hindi ka sigurado. Dahil inutusan mo silang lahat na pumunta sa Timog Asya, ipinakikita nito na lubos kang sigurado sa sitwasyon sa Timog Asya. Mayroong isang hari ng shares sa Timog Asya, kung hindi mo iling ang eksena, syempre ang dalawa sa kanila ay hindi magagawa ito ng mag-isa. Binigyan ni Yehan si Ji-Diwo ng thumbs up. Hindi niya ito nakita sa loob ng kalahating taon. Sa impluensya ni Zhou Prajna, tumaas ang katalinuhan ni Ji-Diwo. Sige, dahil nag-aalala ka sa batang iyon na si Shaben, aalis ako para sa Timog Asya bukas. Tumawa si Yehan, anuman, ito ang pinag-usapan nila ni Zhou Banroo. Kinabukasan, nagsimula na si Yehan sa paglalakbay patungo sa Timog Asya ng mag-isa. Ngayon, ang pangunahing puwersang combatante ng Tianlong sa Asya ay pumasok na sa Timog Asya. Ang aksyong ito ay nakakuha din ng atensyon ng maraming puwersa sa silangang mundo. Sa panahong ito, ang mga general ni Yehan, ang Diyos ng digmaan na si Huang Ben at ang mga Brahman, ay paulit-ulit na nagbanggaan, na siyang pinakakapansin-pansin. Ngayon, ang mga tao ni Yehan ay nasakop na ang silangang Asya, maliban sa China, Hilagang Asya, Kanlurang Asya, at Timog Silangang Asya. Sa apat na pangunahing regional na underground world, ang Timog Asya lamang ang hindi pa nasasakop. Sa sitwasyong ito, alam ng lahat na tiyak na mananalo si Yehan sa underground world ng Timog Asya. Kung si Yehan at ang Brahman ay magiging magkalaban, kung gayon ay magkakaroon ng isang paligsahan sa pagitan ng dalawang panig. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng Brahman ay maihahambing sa Western Shenting, umupo sa bayan. Timog Asya, Bangladesh. Matapos maakit ng labanan ni Shaben sa Timog Asya ang atensyon ng mga Brahman, ang larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang panig ay matagal nang naayos sa bansang ito. Siyempre, nasakop na ni Shaben ang mahigit kalahati ng underground world ng ibang mga bansa sa Timog Asya. Kung hindi nakialam ang mga Brahman, ang underground world ng Timog Asya ay mayroon na ito ay nasakop na ni Shaben. Sa Bangladesh, hindi lamang may mga lokal na underground forces, kundi pati na rin ang mga Brahman master na nagbabantay dito upang pigilan si Shaben na sumulong sa mga bansa sa Timog Asya. Katulad nito, sina Shaben at Lin Chi ay dumating din dito matapos pumasok sa Timog Asya kasama ang mga tao ng Tianlong. Kung gusto mong makipaglaban, ito ang lugar upang magsimula. Ngayon ang underground world ng Bangladesh ay naging focus ng silangang mundo. Dinala ni Yehan ang Diyos ng digmaan at Diyos ng kamatayan ang lahat mula sa Tianlong sa underground world ng Timog Asya. Siyempre, ang lakas ng dragon ngayon ay hindi na mahina. Nakapasok na si Yehan sa kaharian ng 3 bulaklak, habang sina Shaben at Lin Chi ay nakapasok na sa kaharian ng 1 bulaklak. Sa natitirang kapangyarihan, bagaman 4 na general ng dragon lamang, Tianlong ang bilang ng mga general ay na-upgrade mula sa orihinal na 9 hanggang 18, at ang pagtaas na ito ay patuloy pa rin. Tungkol naman sa bilang ng mga pilak na general ng dragon, umabot na ito ngayon sa mahigit 140 tao. Bukod dito, sa kanlurang mundo, pagkaraan ng kalahating taon, ang lakas ni na Zhao Hengtian at Jipot Ian ay umabot na rin sa kaharian ng 1 bulaklak. Gamit ang talento ni Jipot Ian, hindi ito nakakagulat kay Yehan na makapasok siya sa kaharian ng 1 bulaklak, ngunit si Zhao Hengtian ang may pinakamataas na talento sa mga matatanda, kaya makatwiran na makapasok siya sa kaharian ng 1 bulaklak. Pagdating sa nangungunang lakas ng combatante, ang lakas ni Yehan ay isang world-class supermaster na, at may 4 na master sa ilalim niya. Ang kapangyarihang ito ay hindi maaaring baliwalain sa pandaigdigang saklaw. Ang Bangladesh ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo, at napakasiksik ng populasyon. Sa isang pedestrian street sa Dhaka, Bangladesh, naglakad-lakad si Yehan ng mag-isa, tinatamasa ang kakaibang kapaligiran. Bakit? Matagal ko nang gustong maging isang tagasunod, kaya hindi ko kayang ipakita ang aking mukha.
Sa oras na ito, sumulyap si Yehan sa likuran niya, ang dalawang lalaking iyon ay sumusunod sa kanya sa loob ng kalahating oras. Hoy, ang boss ay boss, at hindi natin ito maitago. Sina Shaben at Lin Chi ay lumabas mula sa isang sulok at sumulong sa kaharian ng isang bulaklak. Ngayon, ang dalawang lalaking ito ay magpapakita sa harap ni Yehan. Hindi inaasahan, madali silang natagpuan ni Yehan. Gayunpaman, hindi ko nakita si Yehan ng mahigit kalahating taon, at nakikita sila muli ngayon, ang mga mata ng dalawa sa kanila ay nagpakita ng mga pagsabog ng kaguluhan. Kasama si Yehan, tila nararamdaman nila ang mga taong puno ng sigla noong nakikipaglaban sila sa bansa muli. Kabanata 1239. Hindi masama. Sinuri ni Yehan ang dalawa at sinabi na may ngiti, ang kaharian ng isang bulaklak ay nasa rurok na. Hoy, boss, kung ikukumpara sa iyo, malayo pa rin ang dalawa sa amin. Ngumisi si Lin Chi. Nakaranas na sila ng mga pag-angat at pagbagsak, at ngayon ay tila mas mature na sila, ngunit sila ay kabilang sa kanilang natatanging makapangyarihan at mamamatay na espiritu. Ang chi ng pagputol ay hindi hangina. Ngumiti si Yehan at sinabi, tumigil sa pagpapatirapa, dahil nandito na tayo sa Timog Asya, oras na para bumaba tayo sa negosyo. Dalhin mo ako sa tirahan ng Brahman dito. Gusto kong makipagkita ng personal sa taong namamahala. Ang mga Brahman ay nakastasyon sa Bangladesh sa Dhaka. Noong una, ang mga Brahman ay walang upuan sa Bangladesh. Gamit ang kanilang karangalan sa Timog Asya, isang pangungusap lamang ang kinakailangan upang mapailalim ang underground world ng mga bansa sa Timog Asya sa mga Brahman. Gayunpaman, habang pumasok si Shaben sa Timog Asya upang labanan ang underground world, kailangang magpadala ang mga Brahman ng mga eksperto upang pigilan ang pagsulong ni Shaben, at ang Dhaka City sa Bangladesh ang kanilang kuta. Ngayon na nandito na siya, ayaw mag-aksaya ng oras ni Yehan. Kung mas maaga niyang maayos ang isyu sa Timog Asya, mas maaga siyang makakapasok sa kanlurang mundo at magsisimula ng isang mapagpasyang labanan kasama ang Shenting. Shaben, sino ang mga Brahman master dito? Tinanong ni Yehan si Shaben sa daan patungo sa kampo ng Brahman. Nag-isip si Siliben, ang nangungunang mga Brahman master ay may kabuuang 8 Vajras at 4 na tagapangalaga, at ang mga master na pumunta sa Bangladesh sa pagkakataong ito ay may 4 na Vajras. Gamit ang aking kasalukuyang lakas, halos makakalaban ko ang 2 Vajras, ngunit ang prinsesa ng Brahman na si Emperor Raksha ay hindi rin mahina, at ang 4 na Vajras ay kasalukuyang hamarang sa amin sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang babaeng ito ay isang walang awa na karakter, kung siya ay magkakaroon ng pagkakataon, tiyak na siya ay makakagat ng husto. Emperor Rakshasa, mahinahon na ngumiti si Yehan. May kaunting impresyon siya sa babaeng ito. Tila ang babaeng ito ay naruroon din ng makipaglaban siya kay Tayan kalahating taon na ang nakalilipas. Ang Bloodshare ay pumapatay ng mga tao na parang abaka, at ang kanyang lakas ay karapat-dapat na maging numero 1 sa mga batang master ng Timog Asya, gaano kakumpiyansa sa pagharap sa kanya. Nakarinig nito, ngumiti si Lin Chi nang may pagkauhaw sa dugo, at sinabi, matagal ko nang narinig ang pangalan ng Bloodshare na ito, boss, hayaan mong sakupin ko siya kapag dumating ang oras, at ipapakita ko sa babaeng ito kung sino ang tunay na Shirya. Nakarinig nito, tumango si Yehan na may ngiti. Kung mayroong isang tunay na labanan, ang pag-aayos ni Lin Chi kay Emperor Luosha ay walang alinlangang isang paligsahan sa pagitan ng mga Shirya. Ang isa ay pumapatay sa Diyos at ang isa ay Bloodshare, sino? Shaben, kumusta si Daiwu? Sa oras na ito, biglang binago ni Yehan ang paksa. Natigilan si Siliben sandali, at pagkatapos ay namula siya, na parang nabulunan siya sa mga salita ni Yehan, at sinabi, napaka nakakainis niya. Ngumiti si Yehan at sinabi, masasanay ka rin, si Daiwu ay isang mabuting babae, maaari mong subukang tanggapin siya at makilala siya, ang ibang mga babae ay nagsimula na, tayo bilang matatandang lalaki ay hindi pwedeng mahiya. Panipi. Hinawakan ni Lin Chi si Siliben, sumangkit ang kanyang mga mata at ngumiti, hindi ko makita na ikaw ay napakaakit, ngunit si Jidiwo ay talagang nagka-inlove sa iyo. Kung ayaw mo, paano kung hayaan mo ako? Sa mga araw na ito, mahirap maghanap ng mabubuting babae. Kung gusto mo, maaari mo itong subukan. Mahinahon na sinulyapan ni Shaben si Lin Chi. Hoy, ikaw na bata, huwag mo akong asarin. Kapag dumating ang oras, aagawin ko ang babaeng iyon, kaya huwag kang umiyak. Maaari kang magtagumpay, iyon ang kakayahan ng iyong Lin Chi. Nakarinig ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa, mahina nang ngumiti si Yehan.
Gamit ang personalidad ni Lin Chi, syempre hindi niya talaga gustong makipagkompetensya kay Shaben para sa mga babae, sinimulan niya lang si Shaben ng pabaligtad. Hindi nagtagal, ang tatlo kay Yehan ay nakarating sa harap ng isang gusaling parang templo. Sa harap ng templo, mayroong isang hindi karaniwang mabangis na estatwa ng isang Diyos. Sinasabing ito ay isa sa mga Diyos na sinasamba ng mga Brahman. Nakatayo sa harap ng templo, naramdaman ni Yehan ang ilang makapangyarihang aura dito, na parang may mga matang nanunood sa kanila mula sa dilim. Boss, basta papasok na lang tayo. Walang problema na patayin ang mga lalaking ito gamit ang ating lakas. Isang uhaw sa dugo na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Lin Chi, nakatitig sa templo sa harap niya. Hindi, nagpakita kami sa Bangladesh ng may pagmamalaki, at tinarget na kami ng mga Brahman. Ngayon na nandito na tayo, natatakot akong nakuha na ng kalaban ang balita. Mahinahon na ngumiti si Yehan. Whoosh! Bigla, isang nakakatakot na liwanag na parang gasokle ay sumabog mula sa templo, at ang target nito ay itinuro kay Yehan. Ang liwanag na parang gasokle na ito ay kasing bilis ng kidlat, puno ng nakakatakot na kapangyarihan sa pagpatay, ganoong kapangyarihan, ordinaryong mga master na tatakot akong mahirap talagang lumaban. Gayunpaman, inilahad ni Yehan ang kanyang kamay at madaling hinawakan ang gasokle na buwan na parang naghahanap siya ng isang bagay. Ito ay isang napakamatalim na pulang scimitar na yari sa dugo, mga 30 sentimetro ang haba, napakadelikado. Sa scimitar, naamoy ni Yehan ang isang napakamalakas na aura ng dugo. Ang scimitar na ito ay dapat na nakainom ng dugo ng maraming tao upang magkaroon ng ganoong lakas na aura ng dugo. Karapat-dapat na maging ang numero 1 henyo sa mundo. Sa oras na ito, mula sa templo, ang ilang mga figure ay unti-unting lumabas. Ang mga taong ito ay nakasuot lahat ng pulang damit na kulay pula. Sa harap nila, si Emperor Luosha, ang anak na babae ni Haring Shire, ay unti-unting naglakad. Ang kanyang mahabang damit ay umihip sa hangin, na nagparamdam sa kanya na parang isang bayani na mamamatay na general. Nang makita ito, mahina nang ngumiti si Yehan at sinabi, ang anak na babae ni Haring Shire ay talagang hindi pangkaraniwan. Habang nagsasalita, ibinalik ni Yehan ang pulang scimitar na yari sa dugo sa kanyang kamay, mahigpit na hinawakan ni Emperor Luosha, at isinaksak ito sa kaluban sa kanyang baywang. Inilabas mula sa kanyang katawan, hindi kita narinig sa loob ng kalahating taon. Akala ko patay ka na. Hindi ko inaasahan na lilito ka sa harap ko. Gayunpaman, inaasahan kong makilala ka. Kabanata 1240. Mabaho mong babae, panatilihing malinis ang iyong bibig. Malamig na umungol si Lin Chi. Mapangahas, paano mo nadudesta ang prinsesa? Ang mga salita ni Lin Chi ay nagpagalit sa apat na master na nakasuot din ng pulang damit sa likod ni Diluo Cha, at isang malawak na pamimilit ang pumalibot kay Yehan at sa iba pa. Lin Chi, huwag kang bastos sa kanyang kamahalan na prinsesa. Kumaway si Yehan. Walang problema. Ang mga mata ni Diluo Cha ay napunta kay Lin Chi, sumangkit ang kanyang mga mata, tinitingnan siya ng may malaking interes, dinilaan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang bango, at sinabi, ikaw ang mamamatay tao na si Lin Chi, narinig ko na ikaw ay napakamakapangyarihan, pumapatay ng napakaraming tao. So what? Ngumisi si Lin Chi at sinabi, babae, gusto mo bang makipagkompetensya sa akin? Iyon ang ibig kong sabihin. Simpleng sumagot si Diluo Cha, ang kanyang katawan ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban, at habang ang pulang damit ay umihip sa hangin, ang kanyang mga mata ay unti-unting naging mapusyaw na pula, na nagbibigay sa mga tao ng isang lubos na kakaibang pakiramdam, at sa isang iglap, dalawang kamangha-manghang aura ng pagpatay ay nagbanggaan sa kawalan, tulad ng isang malakas na bagyo na nagwawalis sa nakapaligid na mundo. Kanyang kamahalan na prinsesa. Sa likod ni Diluo Cha, nagbago ang mga ekspresyon ng apat na master. Huwag mong hayaang pigilan ako ng sinuman ngayon. Si Diluo Cha ay mukhang napakamapagmataas, tulad ng isang diyosa ng pagpatay, nakatingin kay Lin Chi na may malamig na mukha, at sinabi, matagal ko nang gustong malaman kung gaano kalakas si Lin Chi. Ang pagkakataong ito ay tama lang. Hoy, babae, iiwan ko sa akin ang gawain ng pagsakop sa iyo. Hawak ni Lin Chi ang sibat sa kanyang kamay, ini-swing ito pasulong, at isang nakakatakot na puwersa sa pagpatay ay sumabog pasulong sa isang iglap. Ang lakas ni Lin Chi ay nakakatakot. Nakatingin sa mga batang master sa buong mundo, bukod kay Yehan, ang isa lamang na makakalaban sa kanya ngayon ay ang Ice Lord na si Taiyan sa kanlurang mundo. Bagaman ang lakas ni Diluo Cha ay hindi rin pangkaraniwan, ngunit sa isang paligsahan kay Lin Chi, halata siyang hindi pa kalaban.
Ang nakakatakot na puwersa sa pagpatay ay sumabog pasulong, ang galaw ni Lin Chi ay nagdulot ng isang bug zone ng hangin na umihip sa kawalan, at ang nakakatakot na aura ng pagpatay ay pumalibot kay Emperor Raksha na parang nakaka-overwhelm. Ang aura ng pagpatay na iyon ay tila tumusok ng malalim sa kaluluwa ng isang tao, na nagpapawalang pag-asa sa mga tao. Sa sandaling ito, nagbago ang mga mukha ng apat na master sa likuran ni Diluosha, dahil napagtanto nila na kung sila ay mag-isa-isa, wala sa apat sa kanila ang magiging kalaban ng mamamatay taong si Ling Chi. Ang lakas ng Diyos ng digmaan na si Huang Ben, naranasan na nila ang apat, at maliban kung dalawa sa kanila ang maglalaban ng magkasama, maaari silang makipagtalo sa Diyos ng digmaan na si Huang Ben. Isa-isa, ang Diyos ng digmaan na si Huang Ben ay maaaring ganap na pumatay sa kanila, at ngayon, ang Diyos ng pagpatay na si Lin Chi ay mayroon ding kasing lakas ni Huang Ben, ang Diyos ng digmaan, at ang lakas ng dalawang general sa paligid ni Yehan, maaari silang tawaging world-class masters. Nakita ang pag-atake ni Lin Chi, ang mukha ni Diluocha ay puno ng pagpatay. Bilang isang bloodsherer, siya ay mamamatay tao rin. Kapag nakaharap si Lin Chi, kahit na ang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya, hahayaan niya ang iba na malaman na siya pangalan ng bloodsherer. Inumin. Gamit ang isang sigaw, ang pulang scimitar na yari sa dugo sa kamay ni Diluocha ay biglang lumabas sa kaluban nito, at ang isang scimitar na kulay dugo ay pinutol, at ang pag-atake nito ay mayroon ding kataas-taasang aura ng pagpatay. Haha, kung ikukumpara sa iyong ikapitong master, babae, masyadong bata ka pa. Tumawa ng malakas si Lin Chi, at ang bilis ng tumutusok na sibat ay bumilis, na parang kidlat, winasak ang pagsabog ni Diluosha na parang kawayan. Ang madugong liwanag ng kutsilyo ay dumating. Boom! Ang nakakatakot na mga alon ng kapangyarihan ay kumalat, at muling sumugod si Emperor Luocha. Ang kulay dugo na liwanag ng kutsilyo ay tila nagpintura ng hangin na pula, at ang makapal na masamang espiritu ay sumalakay na parang isang sampay na puwersa. Ito ay lubhang nakakatakot. Ang mga mahinang tao ay hindi makakalaban sa aura ng pagpatay na inilabas ni Emperor Luocha. Gayunpaman, laban kay Lin Chi, si Diluocha ay nakatadhana na walang pagkakataong manalo. Umalis. Galit na sumigaw si Lin Chi, tulad ng galit ng isang Diyos ng pagpatay, ang Skybreaker ay muling winasak ang pag-atake ni Emperor Luocha, at pagkatapos ay bumagsak ng malakas sa kanyang madugong scimitar. Ang hampas na ito ay direktang nagpabalik kay Emperor Luocha, isang bunten ng dugo ang sumabog mula sa kanyang bibig. Sa dalawang galaw lamang, nakaharap si Lin Chi, natalo si Emperor Luocha. Kanyang kamahalan. Nang makita ito, ang apat na master sa likuran ni Diluocha ay sunod-sunod na sumulong upang protektahan si Emperor Luocha sa likuran nila, nakatingin kay Lin Chi na may mamamatay na ekspresyon sa kanyang kamay, hawak ang isang skybreaking halberd na may walang kapantay na malamig na mga mata. Umatras. Hinawakan ni Diluocha ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, naglakad siya pasulong, ang kanyang mapusyaw na pulang mga mata ay nakatitig kay Lin Chi, ang kanyang bango ay dinilaan ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ngumisi si Lin Chi sa sulok ng kanyang bibig at sinabi na may malaking ngiti, "Babae, kumbinsido ka na ba? Kung hindi, hinihiling sa iyo ng iyong ikapitong master na subukan ang ibang mga kasanayan, at aalagaan kita." Ang mga salitang ito ay sapat na direkta at sapat na brutal. Hindi man lang naisip ni Yehan na ang kabastusan ni Lin Chi ay nagparamdam sa kanya ng kahihiyan. Hayop, sa tingin ko naghahanap ka ng kamatayan. Ang apat na master ay nagalit ng sama-sama, at si Lin Chi ay nabalot ng isang kakilakilabot na kapaligiran ng pagpatay. Walang problema, ngumiti si Diluocha nang may pagkauhaw sa dugo, nakatitig kay Lin Chi, at sinabi, "Pagkatapos, ang iyong kabisera ay dapat na sapat na malakas, kung hindi, hindi ko alintana na putulin ito at pakainin sa mga aso."